Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. There you go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay aming special live broadcast ng aming Radyo Migrante ngayong gabi. Makakasama po natin sana yung maraming kasama pero hindi pa sila nakakarating. Pero ngayong gabi, kasama natin si Reverend Pastor Edwin Egar. I think mali pa yung spelling na ginawa ko sa kanyang So, ayusin ko na lang Magandang gabi, Pastor. Bago tayo mag-umpisa, ako po si Chat Dimano mula po dito sa kasama ko. Pasok natin muna yung yung ilang siguro yung ilang video kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Kasi alam ko naman ngayon Mayo 1. So everybody knows Mayo 1 ay pandaigdigang araw ng mga manggagawa. At bago po pumasok, ano ba ito? Ano ba itong Mayo 1 Magandang diskusyon. Ano bang ibig sabihin ng International Workers Day or International Labor's Day? So magandang malaman natin ito at ipapaliwanag ito mamaya ni Pastor sa atin Pero bago tayo magumpisa ay tingnan muna natin yung mga ilang kaganapan siguro sa Pilipinas Maraming kaganapan pero tingnan muna natin sandali kung anong nangyayari sa Pilipinas. Sandali lang po. So yun, magandang gabi po. Ilan lang yan sa mga nangyari sa Pilipinas kanina hindi sila pinadaan. At usual naman nangyayari yon, ayaw patuntungin sa Mindiola. So magandang gabi po, Pastor. Maganda siguro kung maipaliwanag ninyo bakit natin kailangang i-celebrate ang pandaigdigang araw ng mga manggagawa. 166 years na, Di ba? 166 years na. So, yun. Magandang gabi po. Sige, take it away. Magandang gabi sa iyo, Chat. At sa iyong mga tagapakinig, sa iyong mga tagapanood. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang akin pong tatalakayin ngayong gabi ay ang pinagmulan o ang kasaysayan ng kilusang paggawa at kung ano ang participation ng mga manggagawa sa pag-unlad ng mga bansa at sa pag-unlad ng kakayahan sa paggawa. Ganon din ang mga institusyon na naging bahagi kung paano siya nakatulong, kung paano mapaunladin ang mga ang kilusang paggawa at maalis yung mga hindi kanais-nais na naging kalakaran sa paggawa. So sisimulan ko po ito. Ang kilusang paggawa ay nagmula sa Europa noong Rebolusyong Industrial, huling bahagi ng ika-18 at unang bahagi ng 19 na siglo. Nang ang mga trabaho sa industriya ng agrikultura ay unti-unting napalitan ng mekanisasyon at industrialisasyon na naglipat ng trabaho sa mas maraming industrial na lugar tulad ng mga factory sa mga kabayanan. Nagdulot ng pagdagsa ng mga manggagawang mababa ang kasanayan. Bago ang Rebolusyong Industrial,
ang mga ekonomiya sa Europa ay pinangungunahan ng sistema ng guild system o yung tinatawag nating artisan o mga artisano. Sila ang mga grupo ng professional na nagmula noong Middle Ages. Inaasahang poprotektahan nila ng mga artisano ang mga interes ng mga may-ari, ng manggagawa at mamimili sa pamamagitan ng regulasyon ng sahod, presyo at karaniwang mga gawi sa negosyo. Gayunpaman, habang hindi pantay at ang oligarkong sistema ng artisano ay lumala noong ika-16 na siglo hanggang ika-17 siglo. Ang kusang pagbubuo ng mga malalakbay sa loob ng mga artisano ay paminsan-minsang kumikilos ng sama-sama upang humiling ng mas mahusay na mga antas ng sahod at kondisyon. At ang mga ad hoc grouping na ito ay maaaring ituring ng mga nangunguna sa modernong kilusang paggawa. Ang mga formasyong ito ay pinalitan ng mga unyon ng manggagawa na nabuo sa United Kingdom noong ika-18 siglo. Gayunpaman, kung wala ang patuloy na teknolohikal at international na panggigipit sa kalakalan at sa panahon ng industrial na revolusyon, ang mga unyon ng manggagawa ay nanatiling kalat-kalat at naisalokal lamang sa ilang mga rehiyon at propesyon. At wala pang sapat na pwersa para sa pagbubuo ng isang malawak at komprehensibong kilusang paggawa. Sa makatuwid, ang kilusang paggawa ay karaniwang minarkahan bilang nagsisimula kasabay ng Rebolusyong Industrial sa United Kingdom, humigit kumulang sa noong 1760 at 1830 na dekada. Sa Inglaterra, ang sistema ng artisano ay inagaw sa regulasyon nito ng parlamento noong ika-16 na siglo sa pagpasa ng mga batas na sa apprentice ng Elizabeth era, gaya ng Statute of Artificers noong 1562 o Statute of Laborers sa panahon ni Queen Elizabeth, na naglagay ng kapangyarihang pangasiwaan ang sahod at trabaho sa mga kamay ng mga lokal na opisyal sa bawat pook. Ang parliament ay tumutugon sa mga petisyon na ginawa ng mga English weavers o yung mga mananahi noong 1555 na iginiit na ang mga may-ari ay nagbibigay ng mas kaunting sahod at upa para sa paghabi ng mga damit kaysa sa kanilang ginawa noong nakaraan. Ang batas na ito ay nilayon upang matiyak ang makatarungang kabayaran para sa mga manggagawa sa buong bansa upang panatili nila ang isang karapatan sa kabuhayan. Ganun pa man, ito rin ang nagluwal ng mga restriction o yung mga pagbabawal ng mga simula noong 1700, mayroong mga talaan ng mga reklamo sa United Kingdom na tumaas sa paglipas ng siglo, na nagpapakita ng mga pagkakataon ng mga manggagawang nagsama-sama upang itaas ang sahod ay naging isang kababalaghan sa iba't ibang rehiyon. Ang mga unang unyon ng manggagawa ay medyo maliit at limitado ang saklaw at nahiwalay sa mga unyon sa ibang mga geographical na lugar o mga unyon sa ibang mga propesyon. Ang mga unyon ay nagwelga, sama-samang nakipagkasundo sa mga tagapag-empleyo o mga kumpanya. Kung hindi yon sapat, magpetisyon sa parlamento para sa pagpatupad ng mga yung statute nga ni Elizabeth. Ang kilusan ay nakakuha ng malaking ganansya noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo mula sa tradisyon ng
Catholic social teaching na nagsimula noong 1891 sa paglalathala ng pundasyong dokumento ni Pope Leo XIV, yung tinatawag na Rerum Novarum, Rights and Duties of Capital and Labors, na kilala rin bilang On the Condition of the Working Classes, kung saan itinataguyod niya ang isang serye ng mga reforma kabilang ang pagbibigay ng limitasyon ng araw ng trabaho, ang haba ng oras sa trabaho at ang pag-eliminate sa child labor, at upang ayusin ang tungkulin ng Estado para magbigay proteksyon at pananagutan sa mga manggagawa. Sa buong mundo, ang pagkilos ng mga manggagawa ay nagbunga ng mga reforma at karapatan ng mga manggagawa tulad ng 2 araw sa katapusan ng linggo o yung pagpapahinga, minimum na sahod, mga bayad sa holiday, at ang pagkamit ng 8 oras na pananatili sa pagawaan ng mga manggagawa. Mayroong maraming mahalagang aktivista sa paggawa sa modernong kasaysayan na nagdulot ng mga pagbabago na revolusyonaryo noong panahong iyon, at ngayon ay itinuturing na hukbong mapagpalaya. Halimbawa, si Mary Harris Jones, na mas kilala bilang Mother Jones, hindi Pastor Jones. At ang National Catholic Welfare Council ay mahalaga sa kampanya upang wakasan ang child labor sa Estados Unidos noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Dumako naman tayo sa lokalidad kung saan tayo naroroon ngayon. Ang unang unyon ng manggagawa ay itinatag sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Hapon noong 1910, at ang Seongjin Estibadores Union ay binuo ng 47 manggagawa. Ang mga unyon ay limitado sa saklaw sa panahon ito dahil sa kanilang maliit na bilang, at limitado sa mga unyon na nakabase sa trabaho at rehiyon. Ang kilusang paggawa ay may 2 magkaibang ideolohiya: pagkakakilanlang maka-Koreano at pagkakakilanlang maka-Hapon. Kaya ang maka-Koreanong Union ay may kusang pag-aalsa. Ang kilusang manggagawa ay nag-organisa ng mga welga sa rehiyon sa panahong ito, at makikita pa rin natin hanggang ngayon ang palatandaang ito ng spontaneous na pag-aalsa nila. Kahit individual, maakyat pa sa tore at mga delikadong lugar upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa mga kumpanya. Militante, kumbaga, pero may hihigit pa ba sa militansya ng kilusang Mayo 1? Tingnan naman natin ang sariling atin. Ang kilusang Mayo 1 o May 1st Movement, nakilala rin sa mga inisyal na KMU, ay isang malayang sentro ng paggawa sa Pilipinas. Itinataguyod nito ang tunay na militante at makabayang unionismo. Ang KMU ay itinatag noong Mayo 1, 1980 upang punan ang malinaw na pangangailangan para sa isang organisasyon ng mga manggagawa na naninindigan para sa karapatan ng mga manggagawa at laban sa dayuhang dominasyon. Ang KMU ang pangunahing nagsusulong ng kagalingan ng mga manggagawa. Hindi siya nagko-compromise, at mayroon ding trade, hindi siya nagko-compromise. Ganun pa man, meron ding Trade Union Congress of the Philippines, o yung tinatawag na TUCP, na ang KMU ay isang unyon ng kilusang paggawa na malapit na naugnay sa mas malawak na pambansa demokratikong kilusan sa Pilipinas. Pinapakita ng organisasyon ng unionismo nito bilang tunay, militante at nasyonalista. Nagsimula ang federasyon sa 7 founding union: Federation,
at 50,000 miyembro. Pagsapit ng 1990, iniulat ng KMU na mayroong hanggang 750,000 miyembro ang kaanib sa ilalim ng mga unyon ito. Noong 1990s, napilitan na maghiwalay ang puti at dikolor, mga pagkakaiba sa ideolohikal, pampolitika at organisasyon, kaya nagkaroon ng TUCP. Ngayon ang KMU ay inorganisa sa 11 pambansang federasyon at isang regional. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Ulalia KMU na nasa ST. Sa federasyon na may humigit kumulang sa 125,000 kasapian, mayroon ding 3 kaakibat na organisasyon kasama ng KMU. Ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o yung piston na tinatawag. Kalipunan ng damayang may hirap, kadamay. At dito rin kaanib ang alin sa tingin nyo? Ang Migrante International. So marami pang mga sumanib na unyon sa KMU at ito lang ang ating nakuha ngayon na sa ating pagsasaliksik at nawa ay makatulong ito sa ating pag-unawa kung bakit kailangan nating ipagdiwang at ang kilusang paggawa kung saan ito ang tinatawag na gulugod ng ekonomiya ng ating bayan o ng iba pang mga bayan kung paanong ang manggagawa ang siyang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Kaya ako po ay nagpupugay sa uring manggagawa sa kanilang patuloy na paglaban para sa kalayaan at justisya. At lalo higit, yung panawagan ng PMU na itaas sa 1,200 ang nakabubuhay na sahod ng mga manggagawa. Laban mga kapatid, laban kilusang paggawa. Ano yung Maraming salamat po. ang sinasabi ng tunay palaban at makabayang unionismo yung KMU. Pero dagdag pa doon kung sa Korea naman tayo, kung babahagi tayo sa parte ng Korea. Ang Korea ay nagbukas sa mga manggagawa noong 1988, 1988. Pero mas nagdatingan pa dito yung mga Pilipino by the time 1991 yung nagdatingan yung mga Pilipino dito. From 1992 to 1995 nagkaroon ng temporary visa yung mga migrants dito, tapos kasabay noon yung may trainee system din nung panahon na yon. Pero dahil matindi naman yung mga pagsasamantala nung panahon na yon sa mga migrants, lalo na yung trainee system, umusbong yung manggagawang laban. So by 1998 nagbuo kasi yung mga organisasyon, nabuo na yung kasama ko by 1988, which is nakilala nga mula noong 1998 na isang militanteng alyansa ng mga migranteng union kung sa bahagi ng Korea yon. Nung araw din ng panahon na yon, kaalinsabay din noon, na-organisa yung International Migrants Organization in Korea. Later on, magkakasama yung mga lokal at saka mga international, mga iba't ibang lahi na nag-organisa ng International Migrants Organization in Korea, yung IMOC. Later on, naging ETU yun, yung Equality Trade Union. And later on, ngayon, sa kasalukuyan, ito ay naging Migrants Trade Union. Nung araw, yung ETU kasama pa yung mga non-documented doon, mga lahat, kumbaga, legal o hindi legal, ay magkakasama sa iisang organisasyon. Hanggang ngayon, ang panawagan pa rin, ganun pa rin, itigil yung crackdown, maglegalisa, at yung panawagan pa rin noon, yung estratehikong panawagan na magkaroon ng working permit system, ay ganun pa rin yung panawagan. From 2003, nagkaroon ng employment permit system.
nawala na yung trainee, na-abolish yun dahil sa pakikibaka ng mga migrants. Malakas ang pakikibaka ng para i-abolish nga yung trainee. At later on, yung pakikibaka ng mga migrants na yun ay nagbunga at naging naging employment permit system. So, yung employment permit system na yon ay ibinunga ng matinding pakikibaka. Sa ngayon, ay marami tayong naipanalo, mga kababayan. Marami tayong naipanalong laban. Una, yung magbukas yung embassy ng weekend. Yun na isa nating naipanalo na laban. Okay. Makakuha ng monetary assistance sa mga indigent. Natutulan din natin and yung mga EPS na natutuwa dito. Kasi noon lumabas yung NPS SSS. Ano yon? Naipanalo at hanggang ngayon nakatenga yan na naglalayo na yung NPS ay ilipat directly at automatic na ilipat sa SSS at tinutulan ito yung agreement na yon between Korea and the Philippines. At tuloy natin binabantayan yan yung mga yan. Yon, sa ngayon ang mga taga-embahada rin ay bumababa na sa mga komunidad na nung araw ni anino ng mga yan hindi mo nakikita halos. Lalo na yung nung ambassador hindi mo kilala dati kung sino yun. Sino mga ambassador dito, sabi nila. Ngayon, at least ngayon nakikita na natin ang mga yan at bumababa na, which is maganda Yon, yung ilan sa mga sa loob ng 27 taon na paglaban ng mga migrants dito sa Korea, mahaba na yung inabot. At ilang pa lang sa mga organisasyon yan. Paano pa kung 90% ng mga organisasyon dito ay magkakaroon ng tagumpay, kumbaga, yung mga natin ay lalo pang nabanggit mo kanina na 1988 nagtatag ang 1988 na nagbukas yung Korea para sa mga migrants. Pero talagang dumating lang ang mga migrants dito from 1991 nag-start yan. Dumagsa na yan kasi wala pang visa noon eh. Parang yung pupunta ka sa Hong Kong, bibili ka lang ng ticket, pupunta ka na sa Korea. So mula noon, nung tumuntong na yung trainee, matindi kasi yung pagsasamantala noon kasi hindi naman sila tinatratong worker noong panahon na yon. Hindi sila worker pero nagtatrabaho sila, nakalagay kasi sa tawag dito labor code nila na kailangan pag nagtrabaho ka ng ganito kahabang oras, manggagawa ka na. Mga trainee, nagtatrabaho sila ng katakot-takot na habang oras, kumbaga. So, yun yung ilan sa mga kung yung mga nanonood natin may tanong magbibigay muna kami ng isang awitin at kung may mga tanong yung ating mga kababayan ay siguro mas para mapalawig pa natin yung ating usapan ay pansamantala tayong mag-aano ng kanta, Ito'y ginawa naming kantang ito last Labor Day nung pinerform namin ito sa Migrants Trade Union noon. Daming ipaglaban, tumalangin.
Sigaw pa eh. Okay. Sandali lang kasi one time lang kami. Magandang gabi sa mga nanonood, Magandang gabi sa mga nanonood. Ay, si Sally Astillero, siya ay presidente ng kasalukuyang presidente ng Pag-iribang Bicol. Magandang gabi, Pres. Nanonood siya. Sa ngayon, nanonood din si Pastor Fred Carmelo. At nanonood din ang aking favorite na si RD Raimundo, yung pinaka-pogi ng nasa Japan. I love you, Brad. Happy Labor's Day. Nanonood din si Laila Vicena. Taga Hong Kong to, alam ko eh. Magandang gabi, Pastora. Nanonood. So, marami tayong mga nanonood dito sa isang channel na tinitingnan ko, Magandang gabi po. Kung sino yung may mga tanong, please lagay lang dito sa sa diniscuss ni Pastor, o may mga tanong kayo, wag nyo lang itanong kung may pera kami kasi sure kami wala kaming pera. Magandang gabi ang former president ng Pag-iribang Bicol noon, si Jenny Oliver. Si Jenny Leoncio Oliver. Makabubuhay na sahod daw para sa mga manggagawa sa Pilipinas. True. So noong 27 ay din nagkaroon ng May Day at ito'y ginawa sa Jongga, kung saan ay nag-participate din tayo doon, at doon ko nakita talaga yung kung paano ang mga manggagawa ay porsigido kung paano nila tanganan yung kanilang mga karapatan. Meron kaming nadaanan sa aming paglalakad na nakatindig yung kanilang welga doon sa isang hotel, at sila ay nandoon sa ano tawag diyan, yung mga tulay, parang tulay. Nandun sila. At, yung isa yon doon sa sa hotel yun eh, sa Sejong Hotel. Nadaanan natin na yun. Nagsalita pa siya doon, pinahayag niya yung kanilang karaingan. At kasunod doon ay yung nasa tower naman, nag-iisa siya doon sa tower. Sa traffic tower sa taas. Oo, napakataas. At ganun ko nakita yung bagang kanilang hangarin na kapag nasisikil yung kanilang karapatan ay ginagawa nila ang lahat para lang maiparating sa management ang kanilang karaingan. At ito isang nakikita ko kung paano ang mga kapatid nating Koreano, mga manggagawang Koreano ay nakaugat sa kanila yung paglaban, lalong higit sa mga kapitalista na ginigit nila yung kanilang mga karapatan. Ay, Pastor, bago tayo magtuloy-tuloy, meron pang yung ating kasama sa simbahan na taga Nepal na si Diwas, nanonood din. Kasi pwede naman siyang manood, nakikita niya nagta-translate naman yon si Diwas. Katatayo lang nung kanilang organisasyon, alam ko, yung Nepal Solidarity na organization nila in Korea. So, congratulations, Diwas. Si Diwas ba to or si So, good yun. evening, Diwas and Suman. Magandang gabi. So, sabi ni Ka Eric, aprubahan na lalong madaling panahon ang 1,200 na dagdag sahod. Correct. Yes. Aprubahan na dapat across the board hindi lang dapat ito sa Metro Manila lang. Malaki ang impact kasi ng 1,200 kung across the board yan, kasi kung pag-uusapan ay anong tawag dito, yung purchasing power ng mga manggagawa, na dapat naman talaga
kaysa yung sinasabing, nadinig nyo na yung sinasabi, di ba? Yung mga manggagawa, pinapasahod lang para makakain at makabalik sa pagtatrabahuhan nila kinabukasan. Para makatawid lang. Ganun yung sahod sa Pilipinas. Hindi pa nga makatawid eh. Kaya mas maraming nagma-migrants. Ang resulta kasi niyan yung matinding pagkawalan ng trabaho at baba ng sahod sa Pilipinas, yung isang balon ng labor export policy o labor export program ng Pilipinas, at talagang sinamantala ito ng Pilipinas ang katunayan niyan, in-institutionalize, at yung institusyon na yun nakatayo eh. Andyan ang Department of Migrant Workers na ang tawag dito, yung patunay, kumbaga, genuine na patunay na mayroong labor export program ang Pilipinas dahil na institutionalize talaga. Nag-umpisa yan noong araw pa, nung panahon pa ng panahon pa ni Marcos yan actually. Pinagpapatuloy lang ng kanyang anak. Paborable yan sa gobyerno, sa kapitalista, paborable kasi hindi naman nila pinasasahod ng malaki yung mga manggagawa, nagkakamal sila ng tubo. Yung gobyerno naman, nakikinabang sa pag-e-export ng lakas paggawa sa labas ng bansa. Dahil kumikita naman sila ng dolyar, at yung dolyar na yon ay ibinabayad naman sa mga inutang o yung tinatawag na yung pambayad sa utang panlabas, yung mga dolyar na dumarating sa Pilipinas, pinambabayad din naman yon. At yung mga inutang naman na yon, hindi naman pinakikinabangan ng mga Pilipino. Diba? Hanggang sa kasalukuyan, baon yung utang, walang pag-unlad. At hanggang ngayon, binobola tayo ng mga politiko. Eleksyon na naman, yung mga convicted na mga nagnakaw sa gobyerno ay kasalukuyan ay nandyan pa rin. So maraming sinasabing komento si Presali. May speech daw kanina si BBM, pag-uusapan na daw ang hinihiling na sahod. Pwede nga. Hindi. Ano lang yun. Yung meron silang binabalak na 200 pesos. Pero yung putal lang yun nung 1,000 at 200 hiling ng mga manggagawa. Kumbaga, maganda rin pagkakataon talaga ang eleksyon na isang panawagan, lalong higit doon sa mga kumakandidatong mga senador, mga congressman, na ito'y isa batas nila, yung 1,200, dahil ito talaga yung magtitiyak kung paano nga mga manggagawa ay magkakalaman ang tiyan at magiging disente ang pamumuhay. Dahil ang mga manggagawa ngayon, sila yung mga walang tirahan, sila yung mga walang makain. Kaya walang maipagpaaral, walang maipagpagamot kung nagkakasakit. Kaya malaking pagkakataon ito para masabi ng mga kapamilya natin sa Pilipinas na isulong nyo ang batas na ito para magkaroon ng pagtaas ng disente o nakabubuhay na sahod ang mga manggagawa. Malaki pati ang epekto niyan, Pastor, kung ang manggagawa ay masaya, hindi gutom, mas productive. Yan ay batay na sa pag-aaral. Ang mga manggagawang busog at napapakain ng pamilya, napag-aaral ang anak, masaya sila, mas productive sila sa totoo lang. Kasi may isang kumpanya ako nabasa na ang ginawa ng CEO, yung sahod niya, ipinamigay niya sa manggagawa kasi milyon-milyon ang sahod niyan, di ba? Yung malalaking kumpanya, yung mga bossing niyan. Ginawa niya, pinamahagi niya sa manggagawa, pinataas niya yung sahod ng mga manggagawa niya, lahat, hanggang janitor. Ang resulta, sangayon sa pag-aaral, naging mas productive at mas masipag yung mga tao kasi hindi sila gutom eh. Hindi sila problema ano ipapakain ko sa pamilya ko, di ba? Ano ipapakain ko, anong pagpapaaral ko sa anak ko, hindi siya problema. So, naging productive sila. So, malaki ang epekto niya. Not to mention, economically, malaki ang epekto niyan kung may purchasing power ang mga manggagawa. So, napakalaki ng epekto niyan. Baka daw lip service lang, may duda talaga. May duda talaga si Presali. Sabi niya baka lip service lang ni BBM yan kasi election. May katotohanan. At saka yung mantakin mo yung kung dadagdagan nila ng 200,
yung aumento sa manggagawa ay ano lang yun, parang pang ano lang yun, pangkapi. Baka hindi pa. Kung tutuusin kasi, magkano bang kilo ng karne ngayon? Yung karneng baboy, Mm. umaabot na ng 400. So, Insulto, paano? 'di ba? Insulto. Oh, yung Iniinsulto yung mga 600, manggagawa. yes, yung 600 na dating ipinanawagan natin ng bayan muna na 600 across the board ay obsolete na. Hindi na siya ano. Kaya ngayon ang panawagan niya ng uring manggagawa at ng makabayang koalisyon ay yung 1,200 dahil ito yung talagang pag-aaral, siyentipikong Mm. pag-aaral ng mga manggagawa para mabuhay ng maayos ang may anim na pamilya. Sabi kanina nung nakita ko pastor kanina yung ibon, may pinost sila yung ibon Sabi nila, sa pag-aaral nila, 50-50 split daw yun. Kung bibigyan mo ng 1,200 yung manggagawa na minimum wage, igagrant mo sila ng 1,200, magiging 50-50 split lang yun. Ha? Yeah, 50-50. Ibig sabihin, may 50 pa rin kikitain yung mga yeah. kapitalista, yung tubo Oo, nila. Ganun pa rin oo, kalaki. oo, Pag-aaral yun ng ibon. Which is talagang oo. maraming pag-aaral na hindi mababankrupt. Kasi ang laging sinasabi ay kapag nagbigay kami ng aumento, mababankrupt. 'Di ba? Yan yung laging dahilan Pero may Mm, pag-aaral at scientifico yung pag-aaral na hindi totoo na mababankrupt yung yung ah, mga manggagawa. Yung kumpanya. Ano lang yun, mababawasan lang yung tubo nila. Sa Korea, ang sahod 10,000 won. Ano oo, yun, ha? Ah, tama. Mm, oo. Per ora yun, per ora. Ito, tingnan nyo mm, mga kababayan, sa Korea, mm. ang minimum wage per hour is 10,000 won. More or less, 3,390 yun per hour. Yes. Di ba? Halos Totoo. yung isang oras ng manggagawa, yung 2 oras ng manggagawa dito sa Korea, isang araw na sa Pilipinas. 'Di ba? Talagang maiingganyong lumayas yung mga Pilipino sa Pilipinas kahit na maging undocumented, kahit na itratong kriminal ay susuga nga sa amin sa Quezon. Isusuga yung sarili doon sa labas ng bansa para lang mas mabigyan ng kinabukasan yung kanilang pamilya. Makikita mo agad yung diferensya, ang laki, 'di ba? So Kaya napaka-correct. kaya magandang ito isulong talaga ito gawing kilusan yung 1,200 na kumbaga hanggang marinig ng palasyo na kailangan na talaga itong ipatupad o maisabatas talaga ito Mm. na maging batas na para marinig nila yung tinig ng mga Mm. tao. Hindi lang tayo, kundi pati mga pamilya. Gawin natin kilusan ito sa buong Mm. Pilipinas para mas marinig ang boses. Lalo higit Tsaka yung mga pamilya na naghihikaw. pastor, ang tawag dito, ah, tsaka isipin niyo naman yung panahon ng eleksyon ngayon, kung iisipin din ninyo since speaking of election, sino ba yung mga nakikita ninyong may track record na mga kumakandidato o party list diyan o sino nagmamagaling diyan na sinasabi nila na nakikibaka sila para sa interes ng mamamayan? Wala lang, bayan muna lang. Bayan muna, Gabriela, yung mga party list na nire-red tag parati. At yung mga kumakandidato ngayon sa Senado, yung Makabayan Black, hindi black yung mga nagkakamali ng spelling dyan na mga BLOC, nagre-red tag mali pa spelling. BLOC, BLOC. BLOC, hindi black. Mare-red tag lang kayo, mali pa spelling. Anyway, yung mga yon, tingnan ninyo yung track record ng mga yan. Sila yung mga tunay na talagang kahit nung nasa Kongreso pa ang Makabayan at nasa Kongreso, maraming batas na ipinasa na talaga nagsisilbi para sa mga ikagagaan
nakakagaan sa buhay ng mga mamamayan. So sabi ko nga, inuulit ko nga, no, kung gusto talaga ninyo ng tunay na pagbabago, tunay na accountability sa mga nasa gobyerno, eto na yung pagkakataon nyo, no? Sibakin nyo na yung mga dungo sa Kongreso o sa Senate. Ang dami yung ilan yung pinapasahod nila dyan na puro dungo naman, wala namang ginagawa. Ang tawag sa amin sa Quezon, dungo eh. Ewan ko sa inyo sa Batangas, ano? Anong tawag? Yung mga walang laman ang coconut shell. Ganun din. Mga Lote. mga yan. So, ito, sandali, bago tayo magtuloy-tuloy, pasok muna tayo sa speech ng aking idol, si Eric Impierno, Hindi Impierno, Impierno, yung Secretary General ng Pag-iribang Bicol noon, para po ito yung speech niya nung panahon doon sa nakalipas no Sunday na celebration ng May 1, pero yung mga migrants nag-celebrate na, pero may sumama pa rin ngayon. So nag-celebrate lang para doon para nauna yung mga migrants kasi Sunday walang trabaho. A warm greetings to all. To our working class sisters and brothers in Korea who are here on International Workers' Day, May 1, 2025. Nakatipunan ng mga samahan ng migranteng manggagawa sa Korea o kasama ko, greets you with a militant greeting and unwavering solidarity as we mark the 166th celebration of our historic day. We stand firm and energized, inspired by hard-won victories. Let us unite and renew our commitment to fight for a just, humane, and hopeful future. The U.S. imposed neoliberal policies such as liberalization, deregulation, and privatization have suppressed wages, introduced the rampant contractualization and exploitative flexible labor arrangements that rob millions of job security, benefits, and the right to organize, inflated the cost of essential commodities, and renew our commitment to fight Dali lang for a po, just, huminto kasi. humane, and hopeful future. Renew our commitment to fight for a just, humane, and hopeful future. Dali lang huminto. The U.S. imposed neoliberal policies such as liberalization, deregulation, and privatization have suppressed wages, introduced the rampant contractualization and exploitative flexible labor arrangements that rob millions of job security, benefits, and the right to organize, inflated the cost of essential commodities, dismantled public services, and looted our resources. Like the working class, the migrant workers, and the marginalized citizens in Korea endure the worsening crisis under neoliberalism, which carries forward the anti-worker and repressive policies. For instance, the Employment Permit System, or EPS, restricts the freedom of migrant workers to change jobs despite valid reasons to leave a workplace. Most of the time, they have to ask permission from their employers about matters that do not require the latter's consent. In the same vein, seasonal workers face restrictions in visa status, and domestic workers are treated as slaves in their workplaces. Let us fight together for survival against the living wage that is sufficient to meet our basic needs. Let us fight that rampant contractualization and exploitative flexible labor arrangements that rob millions of job security, benefits, and the right to organize. We demand a total ban on all forms of contractualization, including for workers in the gig economy and platform-based jobs, which they call precarious work. We demand a total ban on all forms of contractualization, including for workers in the gig economy and platform-based jobs. Our struggle is part of a larger global fight against imperialism, neoliberalism, fascism, and capitalist exploitation.
Together, we march toward national liberation, democracy, and socialist future. Long live international solidarity. Fight for wages, jobs, livelihoods, rights, and bright socialist future. No to the criminalization of non-documented migrants. Stop crackdown of non-documented migrant workers now. Down imperialism. Thank you very much. Malupit si Idol. So, yun yung idol ko eh. Si Tapos na ba? Idol Eric. Ngayon. So, Pastor. Ikaw, baka pwede mo So, yung kasing statement ni Eric, mas nakafocus ito sa ano, yung panawagan talaga yung panawagan ng crackdown actually. Yung panawagan ng crackdown talaga doon, yun yung main na ipinokus kasi sa kasalukuyan matindi yung crackdown ano. Siyempre dinaanan din yung ano, dinaanan talaga ni Eric at pinukosan din ni Eric yung neoliberal policy kasi yung neoliberal policy kasi yung nagpapausbong nung tinatawag sa Koreang flexible labor o yung tinatawag naman sa atin na contractualization sa atin. 'Di ba? Mas yun pa. Yun din yung nagsusuppress ng wage eh. Kasi kung may contractualization, ang tendency talaga nun ay masuppress yung wage mo kasi wala kang karapatan. Every 6 months tatanggalin ka. So pwede talaga nilang isuppress, pinapaliit nila yung sahod at yun yung tendency talaga kapag pagkalaganap ang contractualization, yung flexible labor eh. Ang tendency talaga no mas maliit na sahod. Mas paliit na sahod tapos walang karapatan yung mga manggagawa, walang security of tenure, wala halos lahat yung mga bagay na yon. Pero alam nyo speaking of ng May 1, maraming naipanalo ang mga manggagawa FYI sa mga tao siguro sinasabi nila ay pangit yung union na yan, sabing ganon. So kung titingnan niyo yung union, napakaraming naipanalo sa totoo lang. Yung maternity leave ng asawa mo ngayon o kung sino yung mga asawa nyo ay nagmula sa pakikibaka ng mga union. Yung 8 hours work, nagmula yan sa pakikibaka ng mga union. Napakaraming bagay na ipinanalo ang mga union mula pa noong 166 years ago until now. Ay nakikibaka yung minimum wage. Diba? Yan ay kasama sa pakikibaka, 8 hours work nga at napakarami pang tuloy at sa ngayon itong mga laban na ipinananalo na nagbibigay ng gaang sa mga manggagawa sa atin o sa Pilipinas ay mga union ang nakikibaka o kung sa labas naman ng bansa ay mga pangmasang organisasyon at mga union ng mga migrante dito sa South Korea yung nakikibaka. Gusto ko lang idagdag doon sa kaugnay doon sa mga mobilization na nakita natin dito sa Korea, daan libo yung nag-mobilize. At malaya nilang naisisigaw yung kanilang mga karapatan. Samantalang doon yung nakita ko kanina na i-flash mo dyan, tungkol yung mob ng Kilusang Mayo sa Mindiola. Dapat ay sa Mindiola pero nauwi lang doon sa Recto. Kung saan hinarangan pa ng barbed wire. Kumbaga Ganong katakot At saka hindi nila binibigyang laya yung mga manggagawa na kung tutuusin sila yung bumubuhay sa ekonomiya ng bansa at malaking ambag sa kabuhay sa ekonomiya. At imbis na tulungan, imbis na sila ay gabayan para
samahan doon sa kanilang pakikipaglaban ay hinaharangan ng mga barbed wire. Mm. So, ibig sabihin, anong anong nagkaroon ako ng reflection na napakalayo talaga ng ng agwat ng mga manggagawa dito kaysa doon sa atin. Kumbaga, ah, yung ah, imbes na tulungan sila ng gobyerno, yung mga pulis pa ang humaharang doon at halos batutain sila. Samantalang dito, yung mga pulis makikita mo doon sa gilid na nagre-reflect yan kung papaano ang mga manggagawa. At kaya nga ako'y saludo sa Kilusang Mayo 1 sa kabila ng mga nararanasan nilang represyon ay patuloy na ginigit nila yung karapatang mabuhay, karapatang magkaroon ng mataas na sweldo. At ang nagbe-benefits naman nito ay ang buong mamamayang Pilipino. Kaya ah, ako'y nalulungkot doon sa nakita ko kanina na panghaharang at yung ng mga pulis at paano natin ano ang magagawa natin na mga manggagawa dito sa ibayong dagat kung papaanong mai-pressure natin ang ating gobyerno na kanila ding bigyan ng maluwag na na na, na ano ang manggagawa sa atin. Kumbaga, ano ang pwede nating i-pressure sa kanila Mm. na para bilang suporta sa manggagawa sa Pilipinas. Mm. Yung parang ganun ang aking tanong. Alam niyo po, Pastor, ah, Mm. kung napapansin ninyo, sa pag-igting ng korupsyon ng isang gobyerno, ng isang institusyon, yung erosion ng institusyon, kasi matindi yung erosion ng institusyon sa Pilipinas, hindi kagaya sa Korea eh. Matindi ang korupsyon, matindi ang yung kumbaga pandarambong sa kabambayan, matindi yung ang isang naglilingkod sa bayan, ang tingin niya ay mas mataas siya sa mamamayan. Hindi siya lingkod bayan. Ganon yung Pilipinas, di ba? Sa pagtindi ng matinding erosion ng institusyon, matindi rin yung tumitindi din yung mas predatory yung gobyerno pagdating sa mamamayan, sa oppression. Mas matindi yung oppression sa mamamayan. Kaya the more umuunlad yung economy ng isang bayan, the more nawawala yung nawawala yung erosion. Yun yung kailangan kasing agad nating tingnan yung paano natin yung institusyon ng pamamahala sa Pilipinas ay paano ito babaguhin. Mas ganun pa yung paano ito babaguhin. Ngayon, kung migrants ka, mayroon, ang sinasabi kasi hindi, nandito na ako sa labas ng bansa, wala na akong pakialam dyan. No. Dialectic, nga, magkakadugsong yung mga bagay na yan. At napakalaki ng papel mo kung ikaw ay migrants. At dapat mong unawain, kaya dapat yung mga kababayan natin may malinaw na pag-unawa na yung pagiging migrante niya ay hindi ito swerte o hindi ito hulog ng langit, kundi ito ay ibinunga ng matinding economic and political repression sa atin. Na ang isang migrante actually ay isang economic refugee. Na lumabas ka ng bansa dahil mayroong kahirapang nangyayari sa ating bayan. Diba? Dapat ganun, dapat maunawaan ng bawat migrante yon kasi otherwise yung cycle ng labor export ay magtutuloy-tuloy at hindi kikilos at hindi magte-take part yung mga migrante para baguhin yung institusyong bulok sa Pilipinas. At parte ng pakikibaka nating mga migrante ay isa sa mga parte sa mga lahatang panig ng ating pakikibaka ay yung eleksyon. Kung nag-participate tayo sa eleksyon, agad uulitin na naman natin na kailangan nating unawain na yung ating dapat ay iboboto ay magko-contribute sa pagbabago ng institusyong bulok. Diba? Institusyong bulok. So ano yon?
yung mga kongresistang wala namang pakinabang, yung mga senador na wala namang pakinabang. Di ba? Yung tipong ganon, yung hindi naman talaga gumagawa ng batas na para sa mamamayan. So, dapat nating unawain yun at dapat ma-inculcate natin sa mga isip natin, which is napakalaking trabaho ng mga organisasyon, gaya nga na halimbawa ni Press Sally. Nandiyan si Press Sally ng Pag-iribang Bicol. No? Napakalaki ng ating responsibilidad para ipaunawa sa ating mga kababayan na ang ating pakikibaka sa Korea sa pagtigil ng crackdown, sa karapatan at kagalingan ng mga migrante ay kadugsong ng ating pakikibaka para baguhin yung bulok na institusyon sa Pilipinas para dumating na yung panahon ay hindi na matigil na yung tinatawag na labor export program ng gobyerno kung saan ginagawang kalakal yung mga mamamayan. At yung kalakal na yon, pagkakalakal ng mga mamamayan ay nagre-resulta rin ng napakaraming bagay. 'Di ba? Meron yang may resulta sa pamilya, nadyan yung mga nasisira ang pamilya, naghihiwalay na mag-asawa, nagiging adik ang anak, nag-aasawa ng maaga, hindi nakakatapos. Napakaraming epekto niyan. Napakaraming epekto ng labor export program. At kung titingnan ninyo yung labor export program ng tunay at talagang at titingnan mo siya ng tunay na walang pag-iimbot, pag-aalinlang, walang kasinungalingan na hindi mo sinasabing swerte yung pag-abroad, masusuka ka sa labor export program. Makikita mo yung pagiging evil ng labor export program na itinataguyod ng gobyerno na institutionalize pa. Hindi pa talaga hindi pa talaga nahiya. May nabanggit mo kanina na bulok na nga bulok ng estado, tapos yung mga nakaupo pa ay bulok din. Yung mga wala ding kwenta, yung mga senador at mga artista, mga kandidato at iba pa. May maire-recommenda ka naman na pamalit, kumbaga. Sino naman ang pwede mo i-recommenda na pamalit? Kumbaga, yan muna, number 59. Yan. Ano sa Kongreso? Sa Kongreso. Iluklok ang bayan muna. Tapos may 11 makabayan black na senador na itong mga ito ay nanggaling sa iba't ibang sektor. Alam nila yung ginagawa nila. Sino yung mga yon? Sandali wala akong picture eh. Gusto ko sanang i-upload yung picture eh. Kaso hindi ko na-upload mga kababayan Pero pumunta kayo sa page yung pinapanooran yung page ngayon, meron diyan. Meron diyan kami na nakabandera diyan. Pati namin, pati profile namin nakabandera diyan. So, Makabayan Black, number 59 ng Bayan Muna. Itigil na natin itong patronage politics kasi hirap na hirap na tayo sa ating buhay. Kinakalakal na tayo. Tapos iuupo mo pa magnanakaw, and for what? For 1,000 pesos? Pero ipinagbili mo yung kinabukasan mo? 'Di ba? Sa bawat boto ninyo ipinagbibili mo yung kinabukasan mo at ng iyong apo, ng iyong kaapu-apuhan kasi may epekto 'yon sa yung bawat mali mong desisyon ngayon, ang haba ng epekto nun. So, yun ang aking tingin ko diyan. Magandang gabi, Aliyah na taga Japan. Magandang gabi sa iyong kumbawa po. At si Mau Rohan, taga Nasugbo, Batangas yan. Brother, magandang gabi. Nanonood, taga Nasugbo, Batangas. Yan yung dating pinupuntahan namin nung nangangampanya kami nung araw. Way back 2004 yata. Yun Brad? Yung ating masarap na kainan dyan na karinderya ninyo. Ewan ko kung ganun pa rin yun sa Nasugbo, Batangas. Yung araw. So, nanonood siya. Dating dating nakasama natin dito sa Korea yan. Si Maurohan. So yun, nanonood siya. Magandang gabi, brother. Pastor, any last na paiwan na natin para sa ating mga kababayan bago tayo maghiwa-hiwalay?
Sige, muli po magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong pagbibigay ng oras para sa usapang manggagawa. At muli ay aking sinasaluduhan ang kilosang paggawa sa buong daigdig, lalo higit ang KMU na siyang ngayon ay naglulusa din ng pagkilos sa Pilipinas. At sa buong kilosang paggawa, ako po'y taos-pusong nagpupugay at magandang gabi po sa yung wag nating kalimutan ang new minimum wage 1,200 across the board nationwide. Yun po. May pahabol pa si Aliyah ng Japan. Gandang gabi po sa inyo, pagbati sa mga manggagawa sa labas ng bansa. Magandang gabi din po. Yun. So, yan po yung aabuti ng aming oras ngayong gabi. Sana po mayroon kayong mga may mga natutunan at please paki-share lang po nitong aming special broadcast ngayong gabi, itong live namin ngayong gabi para makatulong naman sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, ako po si Chat Di Maano ng Migrante Korea. Kasama ko po si Reverend Pastor Edwin Egar na ano yung tawag doon sa inyo? Yung worker? Mission worker ng UCCP sa South Korea. Which is favorite ko laging kasama yan. Masayang kasama yan, pastor na to. hindi ka maboboring pag ang kasama mo si Pastor Egar, Pastor Edwin. Happy kami lagi niyan pag kami magkasama eh. We always smile. kahit na mahirap ang sitwasyon, smile pa rin tayo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po, maligayang araw ng paggawa. Tuloy ang laban. 1,200 across the board nationwide. Magandang gabi po muli. Maligayang araw ng paggawa.